Hello guys, good afternoon. So share ko lang sa inyo tong aming mga sisiw dito. Unfortunately, parang apat lang ito noon eh. Apat lang na sisiw. Tapos pinatay pa nung isang malaking manok yung isa, kaya tatatlo na lang sila. So ang mga ito po ay anak ng isang Boston Gray. Itong malaki na to ay 7 months old. Ang tatay nito ay isang Boston Gray din. Pero parang 25% na lang nito mula dun sa original na nakuha ko. Yung tatay nito, gray. Tapos yung nanay niya before is uh, sweater looking na babae. Pero hindi na ako sure kung anong linyada talaga. Although from this chickens na mga lumabas, parang gusto kong i-improve tong mga to para magkaroon naman tayo ng pangkulay or off color pero maganda. Ito bago-bago pa lang lumaban. Kanina habang ino-observe ko, medyo offbeat siya. May timing. So yun yung mga gusto kong manok. Hindi rusher. Ayoko sa hindi ako fan ng mga multiple shuffler na manok. Mas gusto ko yung mga single stroker pero maganda yung cutting. So maliit lang po tayo na magmamanok. Ang manok po namin ay nasa 20 lang, mga 20 heads lang siguro to. Gusto ko nga rin sanang sumali sa mga maliliit na mga local derbies, kaso wala talagang manok. Ngayon lang kami nakapagpalabas ng around 20. Pero baka next year pa kasi mga stags pa lang to. Papalugunin muna bago tayo makipag-join. Nung araw medyo marami-rami noon, kaso dahil patigil-tigil tayo sa pagmamanok, tapos may mga unfortunate events na nangyari, medyo nahirapan tayo makapagpadami. Maganda sana kung able tayo, kaso kasi sa mga hindi po nakakalam mga kapatid, ay ako isang PWD, wheelchair user po ako. So natutuwa lang ako sa kulay nito. Ang tatay nito ay half Boston Gray. Half kasi yung original yun yung Boston Gray, pero yung nanay niya ay sweater looking before. Sweater looking na may pagka lemon. So ito chapsoy na. Hindi naman nakakahiyang magsabi na chapsoy ito. Pero okay lang. Pang personal naman na gamit. Tsaka baguhan naman tayo sa pagmamanok. Although yung mga materials natin ay maganda rin naman noon, pero ngayon parang nag-deteriorate. Susubukan nating mag-upgrade by next year. So tiyagain muna natin tong mga nandito. Okay naman ang height, okay naman ang balance ng katawan, and then yung likod okay naman. Ako hindi ako masyadong particular sa sa sobrang poging manok. Pero pag balance ang katawan ng manok, magaling bumato ng paa, okay na ako doon. Hindi naman natin kailangan ng parang pang beauty queen na manok. Ang kailangan natin ay pandigma. So maraming nagsasabi na hindi magandang gawin pang material ang chapsuy. Pero kapag ka nag-uumpisa kasi tapos wala ka namang capital, you have also to consider kung ano yung capability mo ng. Ang mga magagandang manok ngayon is ranging from 20 to 30,000 sa isang manok na lalaki. Ang isang tryo ngayon parang nasa 90,000 na. Minsan, oo, ganun ang presyo. Mga nasa 90 plus na. And you are not sure as well kung anong ibabato noon, kung maganda ba talaga o hindi. So for us, yung mga parents naman nito ay consistent naman noon na nagpapanalo. Hindi man ganun karami, pero so far so good. Mataas naman.
Nasa 60 to 70% naman yung nananalo. May isang manok nga kami yung mga galing sa Boston Green, nasa 80 siguro. Magaan ang panalo nila, tapos umuulit. Pero may mga natatalo rin naman, hindi naman maiwasan yan. Ang importante, mas lamang yung panalo. And then yung nandyan sa loob ng triangular cage na yan ay gray din. Anak din siya nung matandang gray namin. Tapos meron tayong mga baby stag na parang anim na grays. Gustong gusto ko kasi sila umaway, medyo maingat silang maglaro. So in the near future, grays talaga ang mga paborito ko, mga kulay na gustong gusto ko. Although nag-start akong magmanok na puros reds, mga dalusapi, mga lemons. Pero nung binigyan ako ni Colonel Norman ng mga manok na na gray, doon nag-start yung aking paghanga sa kanila. Magagaling na manok tong mga to. Nagyayabang-yabang siya. Bago-bago lang tong lumaban parang mga 2 weeks ago. Ayaw pang lumaban nito, pero nung dumating yawn, yung native na yawn, nung dumating yung hulo na yan, yung native na yan, nag-umpisa na rin tong nag-start na rin itong magyabang. Hopefully maparami natin pag nakapag-produce tayo ngayon ng kahit 20 lang ulit, 20 para na mabuo natin yung 50. Kasi pag nagmamanok ka naman tapos hindi mo naman kayang i-finance, sayang lang din mga ka-farmers. Na-experience na rin natin yan sa mga nakaraan. Pagka hindi natin kayang i-finance, huwag muna nating pangarapin masyado. Ikaw lang din ang mahirapan, tapos yung mga manok mo lalaki silang sakitin kasi nga hindi mo na ibibigay yung kanilang pangailangan. Kung hindi man sakitin, payat, pangit yung katawan, mahina pumalo. Pag naglaban ka, most likely lamang ang talo. Kung ang healthy nga na manok natatalo, how much more yung mga medyo hindi nabigyan ng tamang nutrisyon. So hopefully maganda yung maging resulta ng mga to. Gwapo rin naman, di ba? Parang gray na nag-gold siya. Meron nga rin pala kaming isang gold dyan, mga ka-farmers. Maingat din lumaro, parang ganito din, magkapatid to magkapatid ito tsaka yung gold namin magkapatid, pero ito lamang sa talisay, pero yung nandun sa breeding cage, gold na gold talaga. Yan, kaya hindi maiwasang sabing chapsoy talaga kasi magkakaiba sila ng itsurang lumabas, pero okay lang. Magagaling din naman. Performance based naman tayo. So yun lang muna mga ka-farmers, and have a blessed day.